So, last time, nag-usap tayo about doon sa how to start a business with that zero capital. So, then, ngayon naman, ang pag-uusapan natin, kung totoo nga bang 6 months bago ako nagkaroon ng profit. Yes, opo, pero but before that, nagkaroon talaga ako ng profit. Pero once in 1 week, once in 2 weeks, once in 3 weeks, and sometimes once in 1 month. So, tagal-tagal din po yun. So, kasi, as we post naman kasi as a new entrepreneur, new online seller, hindi ka naman talaga kilala. So, ang mga tao, sabi ko nga doon sa first video, na ang mga tao talaga, um, kung kung gusto nila yung product, at the same time, kino-consider din nila kung sino yung nagbebenta. Kasi nga, everything is online. So, mamaya pagbigay mo ng pera, tapos walang darating sa'yo na product, 'di ba? So, isa din yun. Isa din yun sa mga na kailangan is we have to build up our name. Kasi dapat mapagkatiwalaan tayo eh. Online kasi lahat. So, yun, months before that, before 6 months, may mga profit din ako. Pero, mahina talaga yon. So, nagkaroon talaga ako na sabi ko, kailangan ko talaga mag-isip ng mga ways kung paano ako makapag-gain na ang customer, di ba? Kasi alam mo yung mga customer, hindi lang parang plain na nabili-bili. Kailangan minsan may mga pakulo-kulo ka para ma-excite din sila, ganun, di ba? Para even yung adrenaline rush mo talaga, magiging excited ka rin. So, at the same time, kung excited ka, yung customer nagiging excited din. So, yung ginawa ko, nagkaroon akong promo. So, ganito yung promo ko. Kung sino makapag-purchase sa akin ng worth 5,000 worth of shoes, magkakaroon sila ng 1 free shoes with free shipping. So, ang mas maganda pa doon, ang nangyari is, hindi isang tao lang yung 5,000 na yun, kundi under one name. So, kahit kaibigan ng kaibigan mo, kapitbahay mo, ex mo, or kamaritis mo ka sa kapitbahay mo, pwede basta under your name din. So, yun ang time ng 6 months na yun, doon ako nagkaroon ng medyo marami-raming, kumbaga, break na tinatawag. So, doon ako nagkaroon ng profit on that time na yun. Kasi marami nagkagusto eh. Kasi, ang hinahabol nila, uy, yung kaibigan, gusto mo ng sapatos? Kaibigan ng kaibigan mo, i-invite mo purchase ng sapatos sa akin. Tapos, under sa pangalan niya, sino pa nakakuha ng price? Diba? Ikaw yung nag-offer nun. So, yun, nagkaroon ako ng medyo madami-dami customer nung time na yun. So, yung consistency kasi natin, kailangan yan eh. Na kahit walang bumibili, sige lang, post lang ng post. Kasi, ang nangyayari kasi niyan, yung nakita ng mga friend mo, FB friend, uy, si boss, nag-post, sapatos. So, after a month, pag kailangan nila ng sapatos, kaya ng pangalan na iisip nila. Di ba sa akin? Si Boss Bibet may sapatos. So, yun ang ako agad ang naiisip nila. So, importante din yung consistency sa pagpo-post. Everyday, post lang post, walang bibili. Alam mo, minsan yung mga tao kasi, mahilig sila mag-scroll eh. May mga tao na minsan mag-react. Pero, mostly yung mga tao talaga na, sige, scroll lang ng scroll. Basta nakikita nila na, oy, post ni ganito, post ni ganito, post ni ganito. O, yun. Na, i-instill na yan sa mind nila na ikaw yung nag-post na yun. So, isa din yun na dapat magiging consistent tayo sa pag-post. Pangalawa is, nagbi-building kasi tayo ng credibility kung nagkakaroon tayo ng mga customer, di ba? Hindi pwede kasi lang, yung pagbigay mo sa customer, wala ka nang pakialam kung anong nangyari, kung dumating na ba, or okay pa ba yung box or hindi. Dapat i-check din natin. Update sila, boss, na packing na, boss, on the way na, boss, parapit na. Tapos, boss, kamusta naman yung review? O, importante din yung review. Na ano bang feedback nila, maganda ba? Minsan may nagpi-feedback sa akin after a year na, uy, may benta ka pa na ganito. Kasi, napaka-adorable kasi ng sapatos, diba? Mura lang siya, pero, yung quality talaga maganda, as in proven and tested na talaga yun. So marami naghahanap, so maganda ang feedback niya. So nung time na yun, nag-focus lang talaga ako sa shoes. Actually, wala akong pambata na shoes, talaga para talaga yun sa mga adults eh, from 36 to
45 na sizes. So, mga pakulo-kulo, kailangan mo talaga maisip ng mga pakulo. Sometimes, yung nilalagay ko is, sa ganitong month, may 10% discount. So, ganun, kailangan mo talaga mag-isip. So, you have to be consistent. At kailangan natin na magkaroon ng impact sa mga customer natin. Kasi yung mga customer kasi natin, parte din yan sila ng natin, community natin, na kapag nagbebenta tayo, pa sino bebentahin natin, di ba? Wala. So, yun, yung customer mo, may kaibigan siya, mai-refer tayo doon. So, yun, dapat satisfied din yung mga customer. And then, post na ng post. Ganon talaga kahirap pag nagsisimula ka pa lang. Pero okay lang yan. Ganon talaga. Yan, magtatagal at tatagal talaga. Magkakaroon din yan ng yung mga tao sa'yo na ikaw nagbebenta ng ganito. Pero ikaw dapat, sabi ko nga, yung product na pipiliin mo is dapat yung product talaga na gusto mo. At focus ka muna sa isa. Isa lang. Focus ka muna sa isa lang. Kasi magkakalito-lito ka rin pag dodobli-doblihin mo, tapos bago-baguhan ka lang sa online selling, at magkaroon ka ng harmony sa mga sa mga supplier mo. Isa rin yun sa mga dapat na i-consider. So, yun, consistent after 1 year, sige-sige lang, promo by promo, isip ng promo dito, promo doon, month by month, nagkakaroon ng promo. So, kailangan yun. Ang promo kasi, hindi naman yun na malulugi ka eh. Hindi yun. Kailangan, ang mga customer kasi, gusto rin na naman nila na maging excited talaga sila sa mga ginagawa nila. So, yun lang mga boss, ang pag-uusapan natin ngayon sa a little disclaimer lang po hindi ako expert pagdating sa online selling. Baguhan na ako, 4 years pa na ako na isang entrepreneur, at yun ang binibenta ko. Sinishare ko lang yung para ito sa mga baguhan lang talaga, yung bagong-bago na talaga sa online selling. Madali lang naman talaga siya, basta consistency lang, at yung andun talaga yung passion mo, yung commitment mo, yung pagmamahal mo sa ginagawa mo, kasi hindi ka talaga tatagal kung wala doon, ha? So, wala doon. Talaga, ang main purpose naman talaga ng video na talaga ito is, isa ito sa mga challenges ko sa self ko. Because, gusto ko magkaroon ng i-level up yung, yung confidence. Hindi naman kasi ako ganun ka-confident ko, takot pa rin talaga ako magsalita sa harap ng camera. Siyempre, di ba? Hindi naman lahat ng sinasabi natin tama. Hindi naman lahat ng sinasabi natin perfect. So, minsan may mga kabataan na tayo. Pero ito yung isa sa mga gusto ko i-build up sa sarili ko, yung i-level up yung confident ko. And, kailangan natin makisabay sa, parang ngayon, vlogging sa new trend na ngayon. So, yun, ganito talaga ang purpose ng video ko. So, video everyday without specific topic. So, you guys, kailangan natin makipag-usap mga boss. So, kung may tanong, may sagot. Kung may sagot, may tanong. Ganun lang talaga yun. So, yun lang. Salamat sa pagkikinig. Salamat sa pagbigay ng oras. And, ito po si Boss Bibet. Disclaimer, hindi ako expert pagdating sa mga ganito na negosyo. Okay? Sinishare ko lang yung mga personal experience ko na baka sa'yo, baka ikaw, baka makatulong sa'yo.